Magandang umaga po, ito pong muli si Katuring. Ngayon naman ay sasagutin natin yung pong katanungan ng ating isang follower. Ayan, na taga Laguna yata. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, Katuring, balak kong magnegosyo katulad ng negosyo mo, tangkihan. Meron kasi akong laundry shop. Balak ko, sabi niya, balak kong mag-franchise. Isang brand lang. O di, well and good. Sabi ni Katuring, tama po yan. Kung ano yung napupusuan mo, ay yun ang gawin mo. Sabi lang ni Katuring, siyempre, ang kunin mong brand ay yung popular, yung common, para hindi ka na mahirapang mag-market. No? Yung kilala na dyan, yung marami nang gumagamit dyan. So, ikot-ikot ka muna. Ikot-ikot ka muna. Ganun po yun. Ngayon, kung ikaw naman ay masigasig, na talagang linya mo ang mag-market dyan, well, walang problema rin. I-challenge mo yung sarili mo. Kumuha ka ng isang tangkiha o isang brand na hindi pa kilala. Ngayon, kung si Katuring na tanungin mo, multi-brand si Katuring. Dealer po tayo by certification and the same time retailer by operations. Kasi pwede naman po tayo mag-retail. Diba? So, multi-brand si Katuring. Bakit multi? Ba't ibang brand po yan? I have, I think, 7 brands. And lahat po ng brand na yon may supply agreement po yun. So, bago po tayo nakakuha ng supply agreement, siyempre dapat may LTO, license to operate. May license to operate. So likewise or in advance, sa mga nagtatanong, isa lang naman, dalawa lang naman yung kukunin ng tindahan, pwede ko ba siyang bigyan? Ayan. Sabi nga, may mga nagtatanong sa group, hindi pa rin po yan. Kung susundin po natin strictly ang regulasyon, hindi ho tayo pwedeng mag-supply sa isang tao na may intensyon na magbenta rin, pero wala naman siyang mga kaukulang dokumento. Tama po yung sinabi kung ano po yung mga naging requirements mo personally nung ikaw ay nag-start. So yun din po ang hahanapin po ninyo doon sa gustong makipag-ano sa inyo, no? Makipag-transact sa inyo na gusto niya supplyan mo siya. Another thing, kinakailangan nyo rin pong mag-execute ng isang gumawa ng isang agreement, papipirma nyo, papanotaryo nyo po yan, and duly signed by the marketer or by the plant. Yung pinagre-refillan yung nagsusupply po sa inyo. For example, halimbawa, si Katuring, meron tayong kakontrata ngayon na isang planta na siya po yung halimbawa ay nagre-refill ng Shine Gas. So hindi tayo pwedeng magpa-refill ng Shine Gas kahit na itong planta na ito. Ay kung walang kasunduan na pirmado ng mismong planta ng Shine. Illegal po yan na tayo po ay nagpapa-refill sa isang planta na kahit na yung planta na yon ay merong certification mula kay Shine. Kung kayo naman na planta at ikaw, walang kasunduan, duly signed by the Shine, by Shine Gas, illegal pa rin po yun pag natsempuhan po kayo. Kaya tayo pong mga dealer ay wag ho kayong padadala doon sa kayabangan ng mga representative ng planta o kahit ng mismong may-ari na walang problema. In the end, ikaw pa rin ang sasagot sa sarili mo. At ikaw pa rin ang magpoproseso ng lahat ng mga gagawin mo para i-contest yung nangyaring inspeksyon sa iyo kung sakasakali. Diba? Kahapon lang ay diniscuss ni Anson at saka ni Kong Arnel T. Yung tungkol dun that the dealer can contest. Halimbawa lang na nakita sa yung shop ang mga underweight or underfill, etc. O let's say substandard ng mga tangke na napatunayan mo naman na talaga namang sa kanya galing. So, di ba? So, kay Regasco, walang problema. Sinasabi niya na itawag, sabihin agad, etc. kung ano yung mga violations na itinikit sa iyo halimbawa ng Department of Energy. And you can still contest kasi ikaw naman ay talagang lehitimong dealer. May mga papel ka, kompleto, etc. At talagang sinupply sa iyo yan ng brand. So sa kanila walang problema. But then, yung puntong i-contest mo pa. Sa halip, doon sa bahagi natin maging
stricto po tayo sa simula pa lamang, istriktuhan mo na sumunod at pasunurin. Ganon din ang inyong mga supplier. Ha? Kaya mahalaga na meron po kayong supply agreement. Ngayon, kaibigan ko na taga Laguna, paano ka makakakuha ng supply agreement? So sabi nga ni Catering, may mga brand na nagmamandato o it's a mandatory for them na bumili ka ng certain number of tanks. In your case, dahil ikaw ay magpa-franchise, walang magiging problema dyan dahil automatic bibigyan ka ng kakausapin mo o kausap mo na brand. Alam po nila yan. Ha? Alam po ng mga planta yan, alam po ng mga brand yan na kailangan po ngayon ng supply agreement. Notarized, duly signed and notarized. Kasi yun din po ang isasubmit po ninyo sa Department of Energy showing as a proof that you are authorized by this brand. Ayan. At yun din ang isa sa pwede mong ipakita sa mga customer questioning your authority to sell. Ba't ka nagbebenta ng ganyan at etc. Kasi marami pong mga tangkerong pururod dyan na nagbebenta ng isang brand na hindi naman sila authorized. Marami po dyan. Halimbawa, yung mga single motor lang na lakasan nga lang ng lube just to survive. So, yun ang edge mo. Dapat alam mong ipakita sa kanila, ipaliwanag sa kanila, ano yung pagkakaiba nyo doon sa mga nagbebenta ng same brand na walang authority to sell. Hanggang saan, hangganan, limitasyon ng kanilang proteksyon kapag bumili sila sa isang tangkerong pururot na hindi naman authorized. Hindi nga authorized eh. Di ba? So ayan. Ayan po, kaibigan, no? Hingi po kayo doon. Siyempre, gumawa ka ng shop mo, showroom, compliant doon sa requirement ng Bureau of Fire Protection. And then ipapa-inspect po niya sa local government unit kung compliant na po yan. And then isubmit mo lahat ng papel mo doon sa Department of Energy. I-receive po yun by issuing a receipt. Okay? Abang wala pa yung tinatawag nating certificate na license to operate yan. Okay, so kung magmumulti-brand ka, same process. Lahat po ng magiging brand na gusto mong ibenta, kukuhanan mo sila ng supply agreement. Okay? Hindi lang ho yung yun. Siyempre, makikipag-usap po kayo. Makikipag-usap po kayo. Gusto mo palang ibenta. Hindi ka basta-basta pwedeng makahingi. Magbabaw ka rin. Magbabaw ka rin kung ano yung kanilang requirement. Okay? So, magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat.